ang tungkulin ng magulang ay hindi lamang magbigay ng liwanag, kundi maging ilaw na hindi kailanman nauupos sa landas ng kanilang anak. Paano na to? Paano na ang aking anak at asawa ko? Maraming salamat po. Andito lang ako sa tabi niyo. Nasaan ang iyong bunsong kapatid, anak? Nandun po ang kambal kong kapatid sa ospital, Itay. Nagbabantay kay inay. Palagi pong mababa ang score namin ni Althea, kaya madalas kaming binubuli at tinatawag na bobo. Hindi na po namin kayang itago. Ang hirap pong mag-focus sa pag-aaral kung masasakit na salita ang pumapasok sa isip namin pa. Ano po ang iyong masasabi pa? Makikita ko ang sipag mo sa pag-aaral. Kahit gaano kahirap, nandito lang ako para tulungan ka. Tumingin ka naman sa daan. Ang hirap talaga ng buhay ngayon, lalo na't si mama ay nasa ospital. Dumadagdag pa nga sa utak ko yung pambubuli nila sa akin eh. Kailang yan, kapatid. Pabayaan mo na lang sila. Nga, lalo nga yung ginawa nila sa atin para naman tayong may ginawang mali sa kanila. Hospital pa si mama dahil sa lagdat niya. Sana gumaling na si mama. Anak, huwag kang mag-alala sa akin. Kahit pagod, hindi ko iyon iniinda. Dahil ang bawat pawis at hirap ko para sa kinabukasan mo. Sa bawat pagaling ko, anak, mas lalo kong naalala kung gaano kahalaga ang pagtaguyod sa iyong kinakabukasan. Kahit pagod si mama at papa, mahal namin kayo at labis kaming proud sa inyong mga anak, sa lahat ng hirap at pagsubok. Kayo ang dahilan ng aking lakas. At higit sa lahat, ipinagmalaki ko kayo. Huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon ngayon upang ipahayag ang mga estudyanteng nakasali sa honor list. Simulan natin sa with honors.
Congratulations, Ana Palma. Ngayon naman, tawagin po natin ang susunod na nakatanggap ng karangalang with honors. Pinabati natin si Althea Palma. At pa, mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat na ginawa niyo sa amin.